should respect. Ano sabi niya? Hindi nire-respeto mo kapag ka magsasalita ka. Ayan. Kung kaya mo nga off-limits, huwag mong idadamay. Hanggat maaari. Hanggat maaari, wag mo idadamay. Ibig sabihin, yung sa loobin, yung personal na interest. kahit ano pa ang personal view mo, Oho. huwag mong idadamay ang leader ng bansa. O kung idamay mo, dapat respetuhin mo. Ayan. Kung susukatin natin dito sa pamantayang ito ng Department of Foreign Affairs, yung ginawa ni Commodore J. Tariela, mali po yung kanyang ginawa. Parang bagsak siya doon. Bagsak sa doon. Oho. Gumamit pa siya ng mga nakakatawang picture. Tapos nung sinita siya ng embassy, nagalit siya, i-deny niya. Oho. Nung sinagot na naman siya at, hindi, eto may picture ka. Eto yung salita mo. Tapos may audio pa. May audio. Oh. Xi Jinping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yata. Oho. Ang ginawa mo, nagtawag ka. Nagsumbong ka. Hindi naman Sa yata- Senado. Yung mga, hindi Ano naman ba? alam ang usapan, nakisaw-saw dyan, ha? Para lang mapunta sa limelight. At mas matapang pa kaysa Mas doon sa... matapang pa. Yung- Naghamon pa na lumayas kayo rito. Ang bigat naman ng salita na yun, ano ha? Para bang alam na alam nila ang consequences kapag ka nagputol ng diplomatic relations ang Pilipinas sa alinmang bansa. Natawa na lang ako. Alam kaya nila epekto na, ano? Ewan ko sa kanila. Ewan ko lang po, ha? Oo. Kami po, pangkaraniwang mamamayan, Kami mga kaboting kahoy lang naman. Opo. Pero sa dami ho ng pangyayari sa bansa, mula noon pa, Oho. ang Pilipinas ay talaga pong bukas ito, mula pa sa panahon ni Magellan. Binuksan natin ang ating Yung lupa barter, yung barter trade pa lang natin eh. Chinese na ata ang transaction. Wala pa si Magellan, nandiyan yung China eh, di ba? Hindi, tsaka ito, alam na alam ng mga tandang-tanda pa ito ng mga Pilipino, Nelson. Noong nagkaroon ng Luneta hostage drama. Ayan, yan. Di ba? Isang halimbawa yan. Oo, yan yung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Noynoy Aquino, oo. Na hostage po yung ilang mga Hong Kong national yan. Hong Kong national yan, Hindi oo. nga sa mainland China galing Hindi, di ba? hindi, oo. Hong Kong national, nagtutur sila sa Intramuros eh. Oo. Kinumander yung kanilang sasakyan. Oo. Di ba? Sumakay ang isang, ano nga pangalan nun? Captain ba yun? Captain Mike, hindi pala Mike. Si Mike pala yung nakikipag-usap. Pero Mike, di ba? Basta yun po. Yung Oo. captain ay nagprotesta dahil hindi makakuha ng benepisyo. Oo. Dahil magre-retire na eh. Oo. Pero may pending kaso sa ombudsman. Wala siyang makuhang ano. Captain Mendoza, yun. Oo. Buti naalala po si Johnny Doredo eh. Oo. Captain Mendoza. Captain Mendoza. Di ba Oo. sinasabi niya gano'n eh? May dala siyang baril, di ba? Oo. Hijack ba yun o high-bus? Hindi, basta kinumander niya yung bus. At may mga Hong Kong national na mga napatay. Hinostage na yung boss. Hinostage, Oo. yes. Dinala niya dyan sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Yes. Oh. Ang problema, mga kababayan, patay ang dami. May mga Chinese national na napatay. Oo. Yun. Mula noon, hindi na po pinapunta ng China ang mga national nila. Maintindihan mo eh. No? Nagdeklara sila ng parang... Holiday eh. Oo. Parang Bawal eh. pumunta ang mga Chinese national sa Pilipinas that time. Oo. Nagkataon, pumunta kami ni Jen sa Boracay. Siguro yan, mga few years after. Oo. Nakausap namin yung nagtitinda ng... Mga sugpo, mga lobster, kung Sabi ano. ako, kumusta po ang kalakal ninyo, trabaho? Eto po, nakaka-recover. Sabi namin, nakaka-recover? Bakit ano ba nangyari sa inyo? Natatanda niyo yung hostage drama dyan sa Quirino? Yung may mga napatay na Hong Kong national? Ano kinalaman nyo? Apakalayo nyo naman doon. Yun na nga. Kasi po, ang mga customer namin dito, karamihan mga Chinese. Sila yung malakas mga bumili ng turista, seafoods. galing Hong Kong. Hindi daw tumatawad yun, Jen. Wala, Kasi sinabi mo ganitong presyo, bili ka agad. Anong nangyari? Bakit naapektuhan kayo? Apakalayo naman ng Maynila. Doon yung hostage dati Tama. wala na hong pumuntang turistang Chinese. Bagsak ang lahat ng kanilang kabuhayan. Biruin mo, ang kita daw niya noon, Jen, di ba? 500,000 ba per day? Oo. Sa laki ng kita niya. Sa laki ng kita. Labis na kanyang Totoo. negosyo. Ngayon, nagtitiis sa uhuli ako rito, pero at least, unti-unti na bumabalik. Pero several years nang nakaraan. Yes. Ang ibig sabihin natin dito, Jen, Yun, simple lang yun, ha? napakasimple, napakalayo nun. Opo. At hindi nabalita yun, ha? Oo. Ganun po ang epekto ng pakikipagsigalot mo sa isang bansa na lalo na kung marami kang interest dyan sa bansa na Ito, yan. lalo pa nga, sa ngayon, sa foreign na pumapasok sa Pilipinas, pangatlo ang Chinese nation, ha? Oo. Pangatlo, sa may pinakamaraming tourist arrival sa Pilipinas. Oo. Imagine mo yan kapag yan ang nangyari. At ngayon, ang Pilipino pala sa China ay humigit kumulang kalahating milyon. Ang dami. Kalahating milyon. Doon lang dyan sa Hong Kong, di ba? Ayan, opo. Ang sabi nung isa, halimbawa, maghigpit ang Hong Kong sa mga Pilipino. Isang ano lang nila, isang probinsya, tinutuloy ng probinsya. Hingan lang nila ng isang requirement dyan. Yes. Diba, requirement nyo, baka magkaroon kayo ng IQ na kasi taas ni... 99.9 IQ. Di uwi lahat. Yan. Hindi ang ibig natin sabihin dito ay
tingnan muna natin kung ano yung pinaglalaban natin. Ano ang magiging repercussion? Ano magiging epekto nito? Okay sana, Jen, kung ito talaga ay labanan na ng kalayaan eh. Yung talagang nilulusob na tayo eh. Yun ba sinasakop ng Pilipinas? No choice ka na dyan eh. Ba, Pero talagang- kung ipaglalaban mo, yung isa lang nagsinungaling, nagbastos ng isang leader, at idadamay tayong lahat, Oo. mag-isip-isip po tayo dyan, mga babayan. Totoo. Di ba? Ako nga, sabi ko nga sa inyo, so, halimbawa, isang Chinese official, nagpakita ng larawan ni Pangulong Bongbong doon sa China at binabastos yung taba. Hindi din tayo papayag. Ang palatuntunan ito gagamitin natin para magsalita ng ano sa kanila. Totoo. Di ba? Ganun, Yes. mukhang maintindihan mo ngayon ang reaction nila. Yes. Di ba? Kaya kapag ka kumampi ka dun sa ipagtatanggol po, yung nagbastos at Oo. nagsinungaling pa, magagalit din talaga yung yung Totoo. binastos mo, di ba? Ako naman, sa ating mga mambabatas, kayo po naman ay mga honorableng tao, dapat ang inyong pananaw ay mas malawak. Sana inugat ninyo ang naging dahilan. Ano, ha? At pagpakahinahon ho tayo, wag natin gamitin yung chamber na yan na para bagang, uy, eto na, nakakita tayo na magandang issue. Sisikat na tayo dito. Meron akong dalawang dyan school of thought. Ha? O ano yan? School of thought na wala yata nag-aaral. Ang una, Oo. maaaring naisip nila, ano ba ngayon, 2026 na, di ba? Oo. Naku po, kailangan natin na magkaroon tayo ng magandang campaign material pagdating ng 2028? 2026, 2027, next year. Campaign na, ha? Duda ako dyan, Nelson. Oo. Duda ako dyan. Alam mo kung Bakit? bakit? Isa sa mga naging biktima niya ng ating kaibigan. Ako, isa sa kinalulungkot ko yan. Ano? Senador Francis Tolentino. Ginamit niyang bihikulo ang usapin ng China. Ano nangyari? Ayun po, kawawa tuloy yung tao. Diba? Naapektuhan. Naapektuhan po. Ang laki ng epekto niyan sa lahat ng bagay. Siguro inisip nila na hindi, this time siguro ay barako tayo eh. Makikipaglaban tayo. Kailangan matapang. Ewan ko lang. ha. Tignan natin. Ewan ko lang po. Baka ang mga sinasandalan niyo po, lalo na yung mga nagsasalita dyan na against, baka mga sinasandalan niyo po yung mga Chinese national din. Di ba? Ng mga tao nagbibigay po ng tulong sa inyo tuwing eleksyon malalaking negosyanteng Chinese. Baka magbago ang pagtrato sa inyo ng mga yan. Mag-aalisan. Yun na nga, di ba? Ang isa pa, baka naisip nila, teka muna, mukhang nayayari tayo sa flood control, ha? Hinaharang daw natin ang katotohanan. Isip tayo na bagong gimmick. Strategy. Para huwag na pag-usapan yung flood control na yan. Tama. Eto, magandang pahabain natin ng pahabain ito. Mukhang ang ganun. Pero, Alam mo na siya na mayroon mong kaibigan, tawagin ko na lamang sa pangalang Richard. Richard. Sabi niya, di ba nagbigay siya ng itong binanggit siya yung mga tinatalakay natin. Pero sa bandang huli, sabi niya, Kuya Jen, Kuya Nelson, ang pinakadahilan talaga bakit sila sumakay sa isyong yan, yan na. ito ay para matabunan ang minority report ni Senador Marcoleta para kunwari, may ginagawa sila. Ayun nga. Ha. May maaari, tawa pa eh. maaari. Posible ito Hindi mo madidiscredit itong pinahayag ni Kuya Richard. Totoo. Diba? Oo nga naman. Noong isang araw ang pinag-uusapan natin, minority report. Ngayon po, naibasi mo ng hangin.